Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, sa misang ito, sama-sama nating ipagdasal ang ating mga kapatid na may karamdaman. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang mga nagawang kasalanan. Isinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya para makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang kagalingan ng mga nananalig kailanman. Dinggin mo ang aming pakiusap para sa mga may karamdaman na aming inihihinging tulungan mo at kaawaan, upang sa pagbabalik ng kanilang kagalingan, ikaw ay mapasalamatan sa pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsisiupo. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong panananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan na makatarungang hatol ng Diyos, na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway, maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At ipagkaloob nawa ninyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong magawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tayo pong lahat. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin.
Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya ay dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan ay pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang mga isinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ninyo ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit na isang hentil sa pananampalatayang Hudyo, at kung makahikayat na ginagawa ninyong masahol pa kaysa sa inyo. Kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanunumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanunumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyan tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin bang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanunumpa nino man ang dambana, ipanumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes na Lunes, mukhang galit na galit si Jesus, ano? Sa Biblia po, pag binasa po ninyo, simula hanggang huli, napakarami ho nating mababasa ng mga talata laban sa galit. Masama ang nagagalit dahil maraming kasalanan ay binubunsod ng pagkagalit. Kahit sa Jesus mismo sinasabi niya na hindi tayo dapat napupuot sa kapwa. Bakit parang si Jesus galit na galit sa Ebanghelyo ngayon? Dapat nating maunawaan na ang Ebanghelyong ito ay maaaring hindi naman talaga sinabi ni Jesus sa harap ng mga Pariseyo mismo. Ibig sabihin, ang pinatutungkulan niya ng kanyang galit ay hindi lang naman yung mga Pariseyo at Eskriba, kundi layunin din ni Jesus na ituro sa pamamagitan ng mga malalakas na salita, strong language, evocative words, yung
nais niyang iparating na mensahe, lalo na sa mga Kristiyano. At ano yun? Na tayo din pwedeng mahulog dun sa kaisipan na pwede nating isangkala ng ating relihiyon o ang ating mga ginagawang mabuti sa ating pananampalataya, ang ating mga religious practices, ay pwede nating isangkalan para pagtakpan yung ating mga kakulangan sa ating tungkulin sa kapwa o yung ating pagsasabuhay ng totoong pananampalataya. Maraming binanggit sa ang Panginoon na halimbawa sa Ebanghelyo na ngayon. Halimbawa, yung mga mahilig magdasal ng mahaba. Hindi madadaan sa dasal na mahaba yung kakulangan natin na tumulong sa kapwa. Halimbawa, hindi madadaan ng pag-aalay natin sa simbahan na ginagawa na pagtakpan kung ano yung mga ayaw nating talikurang kasalanan, no? Yung iba, ganyan ang ginagawa kapag ka may maruming hanap buhay o kaya pagka may maruming mga gawain, pagka kumikita dahil sa maling pamamaraan, sasabihin nila, magdo-donate na lang po ako. Kaya minsan, magtataka rin, bakit kaya itong taong ito ang dalas mag-donate? Tapos minsan matutuklasan mo, yun pala, ginagawang bayad puri dahil yung pinanggagalingan ng pera ay galing sa hindi mabuti yung pinanggalingan ng pera, kaya para mahugasan yung kanyang konsensya o para lumubag yung kanyang loob, magdo-donate na lang sa simbahan. Kung hindi handang magbagong buhay ang taong ito, yung alay na ibinigay niya, salamat at may binigay siya, pero hindi ito magiging sapat para pagbayaran yung kasalanan niya. Dahil ang hinihingi ng Diyos ay hindi yung alay na yan, kundi pagbabago ng puso. Nakikinig po kayo? Kaya nga ang punto ni Jesus? Bagamat ang tono niya ay galit, ang punto niya ay huwag nating gamitin ang mga religious practices natin o ang mga ginagawa natin sa ngalan ng pananampalataya para pagtakpan ang kawalan natin ng kahandaan na magbagong buhay at magsisi ng totoo sa ating mga kasalanan. Dahil yan naman talaga ang diwa ng mabuting balita, pagsisisi sa kasalanan at pagbabagong buhay. Pagka wala yun, baliwala ang lahat ng ito na binanggit ng ating Panginoon. At mayroon siyang mahalagang bagay na binabanggit din sa ating ebanghelyo ngayon, na hindi tayo dapat maging hadlang sa ating kapwa sa kanilang pag-unlad sa pananampalataya. Dahil kung minsan nga, kapag hindi tayo nagsisi sa kasalanan, pag hindi tayo nagbagong buhay, tayo ang nagiging hadlang sa ating kapwa para sila ay umunlad sa pananampalataya. Dahil nagiging scandalous ang ating buhay. Kaya nga ang sabi ko kahapon sa aking pagninilay, di ba? Kung minsan, hindi naman si Jesus ang problema, kaya ang mga tao ay umaalis at tumatalikod sa Kanya. Kung minsan ang dahilan kung bakit hindi makilala ng mga tao si Jesus o kung bakit tumatalikod ang mga tao kay Jesus o sa ating simbahan, ito ay dahil sa atin na nakakaiskandalo sa kanila. Kaya, tanungin natin ang ating mga sarili, gaano ka-sincere ang ating mga ginagawang religious practices? Nagdadasal lang ba tayo para gumaan ang ating loob? Nagdadasal ba tayo o nagsisimba para lang mapansin ng iba? Ginagawa lamang ba natin ito dahil wala naman tayong ibang gagawin at nagiging libangan na lang natin ang pagsisimba o ang pagdarasal? Tanungin natin ang ating mga sarili, ang buhay ba natin ay hindi nagiging iskandalo para sa iba? Hindi ba tayo nakakahadlang sa iba para makilala nila si Jesus at umunlad sila sa pananampalataya? Panalangin ng bayan. Kulay black. Magsitayo. Black. Mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa Diyos.
At dinadala rin namin sa iyong harapan, Ama, ang aming mga pangangailangan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, nawa ay isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno, nawa ay magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gumagawa sa media, nawa ay akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, nawa ay makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, nawa ay gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama natin sa ating mga panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng nangyayari sa aming buhay ay nasa iyong panukala, kaya tanggapin mo ang mga alay namin at pithaya, para sa mga kapatid naming sa sakit ay nagdaralita, upang sa kanilang ipinangangamba sila'y makalaya at magkamit ng kagalingang hangad nilang pagpapala sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob na iyong tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan,
at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang tanging lakas na umaalalay sa aming kahinaan. Kaya't ipamalas mo ang iyong pagtulong sa mga nasa karamdaman upang sa iyong kagandahang loob sila'y maging dapat magtaglay ng kagalingan para makapisan ng iyong anak ng iyong banal na sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos ng misa, maaaring lumapit ang mga umiling ng pagbabasbas lalo na para sa kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal at gayon din ang mga nais magkumpisal. Pumunta lamang sa may sakristi sa may gilid po ng ating simbahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinipintuan ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.